Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa sa YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, James Leon Show, my TikTok, James Leon Show. So yun na nga mga kumari kong bakla, mga kumari kong tunay, mga kumari kong expired for today's video mga burikat. So recently mga burikat, nagluto mga bi yung dalawang baklang kanal mga burikat. So ngayon mga bi, maganda yung content ko ngayon mga burikat kasi mga bi, today's balawraan mga burikat, today's bardagulan. So ngayon mga burikat, meron tayong mga debate mga burikat para sa baklang kanal and of course, baklang dito mga burikat sa kabundukan, sa Kanyugan mga burikat. Ang baklang nakakulay butterfly pa day. Ayan, no other, oh my god, yung kilikil ko day, nagkasigarilyo day. Ang baklang kanal, an kaalaman. Ito baklang iniduro. Ala! Ay, tang ina, laki ng braso. Tang inang braso yan. Hala, be! Pang ano na ito, pang wristlet. Ang laki ng braso mo, yung braso mo. Be, dami na Naloka ako yung braso mo, de, parang legs ko na. Yes, nalalaro. Gano'n ka ro, be? Gano'n ka ro? Malalaki talaga yan. Grabe, ang laki dahil parang, parang hita ng baboy. Pero I'm proud of it. Nakakaloka ka. Tsaka naloka ako mga burikat, usapan butterfly. Nung sinot mo nagmukha ng sa lagubang. Yes. Alam, laki po talaga. Ano ka ba? Ginawa ka ni Lord, nakakaloka ka. Dapat proud ka sa sarili mo. At saka maraming gustong i-achieve ito kahit mga bisect na sila, di ba? Wala naman siguro. Katakot na. Walang gusto magaling mag-achieve. Aywan ko, basta ako proud. Kahit ganito lang ako kalaki. Proud. Kailangan proud, okay? Proud ako makipag sa mga tao. Noon hindi ako proud. Ngayon proud. I am very well proud. Pero ito kaya, magiging proud ka pa sa kalaban mo ngayon makipag-debate. Yes. Magiging proud ka pa kaya welcome sa balagtasan. Sa palagay mo ba, since debate nyo ngayon dalawa day, di ba kasi meron SONA debate. So ngayon debate ang mga bayot dito sa Mambalot. Sa palagay mo ba mananalo ka? Kaya lang, kung maganda talaga yung topic at saka mayroon tayong idea sa topic. Wow, brainy. Tsaka mga action mga burikat, so yung mananalo mga burikat ito mga burikat, makakatanggap ng house in lot. Pagkatapos yung matalo mga burikat, bawian po ito ng nasanglang lupa. Wow. Ganon, pag matalo ha. Pero sa palagay mo, anong klaseng kaalaman yung gagamitin mo ngayon para at the same time matalo mo yung kabalagtasan? Siguro yung siyempre advantage din yung palagi ang pagbabasa natin. So yun ang advantage mo yung pagbabasa? Oo, yung may stock knowledge. Oh, stock knowledge. Stock knowledge. So, kaya pa dami na stock, di ba? We're out of stock. Nakakaloka. Laki ng braso. Nakakaloka daw eh. Ang dali. Parang tumor. Nakakaloka daw. Hindi bukol. Uy, wala. Flawless yan. Oh, flawless nga. Dito lang banda. Alam, gusto mo tapak sa camera. Pero syempre, ito na yung kalaban mo dahil ang baklang palaban. And of course, ang baklang malnourished. Charot. And of course, ang baklang syagilid. And of course, ang baklang malaki ang bunganga. Ayan. No, may malaking braso, may malaking bunganga. Duty Villegas. Yan. Hihilinga talaga ako. Alam nyo ba, sa tagal nyo nag-chika-chika dyan, nilalangaw na ako sa tabi. Ayan, at least buhay ka palang alam mong nilalangaw. Ay, unang ano pala to, unang bilahan pala to, Grabe, binibira ka na. Nagtibog ka. At least ako alam ko, nilalangaw ako kaagad, kesa naman yung iba dyan, pinipimpos sa mukha, pinipimpos sa mukha. Hi, D! Mga burikat! Oh my God! Anong word ang gagamitin mo ngayon para matalo si Ann Kaalaman? Kasi sa YouTube channel niya, ang pangalan niya Ann Kaalaman. Anong pinaka-advantage mo pa talaga? Bukod sa Kanyugan mo naglalakad ka na. Well, yung pinaka-advantage ko sa ngayon, kung ano yung mga experience or yung mga diskarte na ginagamit ko sa pamumuhay namin. I think nandoon naman kasi nakabase kung anong ginagawa natin daily sa buhay natin, nandoon nakabase yung mga sagot sa mga tanong natin. Oh my God. So ikaw, agree ka sagot niya? It's not about the book, it's about your experience. Oh my God! Yeah. Sa palagay nyo sa iyong dalawa, sino ang pinakamaraming experience? Well, of course, me. Ikaw? Yeah. Pero sa sex, marami ka ng pinagdaan. Sa sex. Sa sex, Siya. Sino kaya mamayagpag ngayong hapon when it comes to pagbibigay ng kaalaman at the same time, kanino kaya mapupunta yung word na or ang title na Ann Kaalaman? Sa'yo pa kaya Ann Kaalaman or kay Duty Villegas na? Uy, saan ba natin malalaman yung result? From the audience ba or from to you? Depend. Ihintayin natin yung result galing sa mga audience kung sino maraming ganyan. Sige, audience na lang siguro. Audience impact. Audience impact. Sige, so ibig sabihin yung wala pang result ngayon. So yung result mga burikat, kayo mismo mga burikat yung pipili mga bekong.
Sino nga mga bulikat yung pinakamagandang sagot? Si Dudi Villegas or si Ann Calaman? Oh my God! Sige. Ay, paano kailan ibibigay? Mukha kang pira. Next day, ayan. Next day, ayan. So, Mukha mo yung pera mo. Bilisan niyo pong mag-comment. Lahat po na nakasubscribe kay Jen Fullion Show. Mag-comment po kayo kagad and panoorin niyo po ng maigi kung ano po yung mga sasabihin namin. Hindi yung pasyunga-syunga tayo, di ba? Ayan. So, first question tayo. Baka focus ka. Bunot na tayo mga be. Ito ang pinaka-first question. Parang mami-mental block ako dito. Me too. Medyo kwan siya. Wala ka mental block pero blackheads marami. Charot lang, ito yung black. Oh my ito God, buti na. naman siya blackheads. Ako pa burlogs na. Ito na. Saan dapat tinuturo ang sex education? Sa tahanan o sa eskwelahan? Sa eskwelahan. So, bakit tahanan? Napaka-importante na sa tahanan pa lang ay naituturo ng sex education sapagkat kapag ang mga bata ay lumabas sa kanilang tahanan ay magiging aware na sila sa kanilang mga pinanggagawa outside their home. And syempre kapag sa eskwelahan na ituturo naman subalit hindi ganon katindi ang tutok na ibibigay ng kanilang mga magulang. Bagkos ang importante talaga dapat sa tahanan pa lang ay naituturo na sapagkat para hindi na sila magiging salat pagdating sa kaalaman patungkol sa sex education. Wow, Brini. O, ikaw naman, sa eskwelahan, depensahan mo. Para po sa akin dapat sa eskwelahan. Dahil ang mga magulang sa tahanan ay napaka-busy po, napakaraming ginagawa, which is kaming mga magulang ay talagang ang oras ay time is gold para po sa amin. Kailangan namin maghanap ng piso, ng 10 pesos or whatever na para mapakain namin ang anak namin. So, ang lahat ng mga payo ay hindi namin maibigay sa anak namin. Kaya dapat ang paaralan ang magbigay at saka ang paaralan ang ginagalang na karamihan ng mga kabataan ngayon because kinakatakutan nila ang mga teachers or talagang nirerespeto nila ang teachers because dahil naka-school uniform sila. So dapat talaga ang mga teachers na magbigay ng sex education sa mga kabataan because doon karamihan nakikinig ang mga kabataan. Kung sa magulang lang, nay, tay, sino ka po? O, ikaw, depensahan mo. Siyempre, sa tahanan talaga, kasi kung sa tahanan pa lang, naituturo na sa kanila, ay madadala nila sa eskwelahan sapagkat doon pa lang ay magiging aware na yung mga bata, hindi na sila magiging ignorante at magiging mangmang. At saka, kapag tinuro natin sa mga bata ang kahalaga ng sex education, siyempre bilang isang magulang, responsibilidad natin silang palakihin ng may karunungan. Sa tahanan pa lang ay namumuld na sila at magiging isang ihemplong kabataan sa pagdating ng panahon. Well, kung lahat po ng magulang ay nakapag-aral, maaari nilang turuan ang anak nila ng ganon. Pero kasi ang sex education, yung mga taong magulang naman na hindi nakapag-aral, na busy sa kanilang mahanap buhay, na busy sa kanilang mga ginagawa, hindi po nila natuturo yun katulad ng mga tao sa bundok. Diba 12 years old, 10 years old, 14 years old, nag-aasawa na. So where is the education about sex? Yeah. Diba? O, depensahan mo. Oh my God! Biya nga ba dito So, Go! Ayan! Siyempre, kapag ganun nga Kuya Dudoy, makinig ka nga. Hindi, siyempre, ikaw bilang isang magulang, kunyari, nag-experience ka na ng gano'n na, alam mo naman sa tingin mo na, kahit na sabihin na natin na wala kang masyadong pinag-aralan, pero na-experience mo na yung sa murang edad pa lang gano'n na namulat ka na sa katotohanan ng buhay, dapat pa lang sa tahanan na, ay anak, wag mo nang gawin yan dahil hindi magkakabutihan sa kinabukasan mo. Kaya dapat sa tahanan pa lang, ituro na natin yan para bongga. Pero sa karanasan ko kasi, 18 years old pa lang, nag-asawa na ako. 18 years old pa lang, nag-asawa na ako. At ang mga kamag-anak ko doon sa bundok, 10 to 12 years old pa lang, may mga asawa na. So sa tingin mo ba, anong dahilan na kung bakit hindi nila naturo ang sex education sa mga bata? Because napakahirap, napakasalat po namin kung sa anong meron ang kabuhayan tayo meron ngayon. Dahil ang ating government ay karamihan po ngayon ay corrupt. So, kaya nagfo-focus po kami sa hanap buhay. Hindi po kami nagfo-focus doon sa sex education na kung anong mga ang ginagawa ng mga kabataan ngayon. Ang mahalaga lang sa amin bilang isang magulang ay napapakain namin ng 3 beses ang aming mga anak. Kung sila ay gagawa ng ganon, wala kaming magagawa because we believe that sex education na nangyari sa kanila is given by God. Wow. Oh my God! Oh my God, very, very powerful word. Pero kasalanan pa rin nila yon kasi nga dapat sila, may pag-iisip na sila, may sarili na rin silang isip. So, dapat isipin din nila yung magiging kahinatnan ng kanilang mga hakbangin na ngayon. Kaya kailangan ang mga magulang tutukan din nila ng pansin, hindi yung nag-anak-anak lang sila para pabayaan nila. Kaya kayong mga magulang, isipin niyo rin yung mga kinabukasan ng mga anak niyo, hindi yung puro kayo pakati-kati dyan, pakamot-kamot.
At saka kailangan ayusin ninyo yung buhay ninyo kung kaya nyo bang gabayan yung anak ninyo at saka kaya nyo bang tuunan ng pansin yung mga anak ninyo nang hindi sila mapariwara balang araw. Ang brainy ng bawat isa. Exhale. Kinakabahan ka ata. Baka may Huwag ka ba, relax ka lang. Ako na naman kinakabahan. Alam mo si Dudoy si Dudoy pa magsagot siya, relax lang siya. Ay, relax. Oo, so next question. Kaway sa kanan. Ay, arin malaki. Kaway! Kailangan pala ba? Bala, magka-construction worker ka pa daw. Diba? Saan dapat mag-focus ang kabataan? Oh my God. Sa paaralan o sa negosyo? Sa Idoy, ito naman. Ako ba mauna? Siya muna, kasi Ako sa negosyo na siguro. negosyo ka. Ikaw. Aralan. Sige. Oh. Ikaw mauna. Depensa mo yung sagot mo, bakit sa negosyo? Yes. Dapat ang mga kabataan ngayon ay nagfo-focus sa negosyo. Dahil ang negosyo, kahit gaano pa kataas ng natapos mo, kahit gaano pa kalayo ng narating mo sa pag-aaral, kapag hindi ka marunong sa negosyo, it will cost you nothing. God, brainy, Day. Brainy. Ikaw. Para sa akin, mas mahalaga pa rin ang mag-focus ang mga kabataan sa pag-aaral sapagkat ang pag-aaral, ang edukasyon ay isang bagay na hindi mananakaw ni numan. Sapagkat ang negosyo ay maaaring manakaw ni numan, o maaaring masira ni numan, o maaaring isabutahin ni numan, pero ang pag-aaral ay hindi mananakaw at hindi masisira ng sinumang taong nais nilang manira sa iyong kinabukasan. Brainy rin. Para sa akin, mag-focus sa mga kabataan sa negosyo ngayon because kahit nga sinasabi ko sa iyo na may diploma ka pa, na meron ka pang natapos, kapag yon lang ang kaya ng utak mo, hindi mo pa rin mapapasok ang negosyo. Because kung nagsimula ka talaga sa negosyo, sa pagtanda mo hanggang sa mga kaapu-apuhan mo, mapapamamana mo ito. Tignan mo, ang kuya ko ngayon, hindi siya nakaapak ng high school, hindi siya nakatapos ng elementarya, hindi na siya naka-college, pero Day, ang utak nasa ibang bansa, saan ka dyan? Kasi nga, magaling sila sa negosyo. Ang nanay ko, hindi rin siya nakaapak ng elementarya, pero hindi ko siya maluko kasi noon pa lang ang nanay ko nagbebenta na ng talbos ng kamote. Noon pa lang ang nanay ko nagbebenta na ng tambo. Noon pa lang ang nanay ko nagbebenta na ng kung ano-ano yung mga shares, pero hindi siya nag-aral. Pero guys, take note, nabuhay ako at nabuhay kayo ng mga nanay nyo nang hindi sila nakapag-aral. Because what? Because why? Magaling sila sa negosyo. Yeah. Ano sabi mo kaya dahil hindi sila nakapag-aral pero overtime nag-aral pa rin sila. Kaya masasabi kong nag-aral sila dahil natutunan nila sa kanilang pagninegosyo yung pag-aaral at pagpapatakbo ng negosyo. Kaya kailangan pa rin ng pag-aaral kuya dahil sapagkat kapag wala kang pinag-aralan nga, hindi ka magiging mahusay na negosyante. Bagamat sabihin na natin na hindi lahat ay nakapag-college o nakapag-high school, subalit may pag-aaral pa rin involved doon. Kaya kailangan sa isang negosyo, pagpapatakbo ng negosyo para mas maging matagumpay ito, kailangan ng masusing pag-aaral patungkol sa mga bagay-bagay. Kasi kapag hindi ka nag-aral o hindi mo pinag-aralan o nagdaglian lang ang mga nais mong gawing ipatatag ng mga negosyo, ito ay madaling maglaho sapagkat ito'y walang masusing pag-aaral na isinagawa rito. Ay, brainy B. Laban. Ako pa. Laban. Ako be, para sa akin ha, kahit hindi kami nakapag-aral, kasi ang ibang tao, kahit naman nakapag-aral, they believe that God na magbibigay sa kanila ng kaalaman. Actually, ang isang tao kasi, hindi man yan nakatapos, kapag gusto ng Panginoon na ganito, na, ano ba yun? Kapag gusto ng Panginoon na paunlarin ka, basta mayroon kang experience sa buhay mo, unang-una sabihin ko sa iyo ha, unang-una sa sarili mo, experience. Yes. Pangalawa, yung faith mo sa God. Yan yung magtutulong sa iyo. Pangatlo naman, gamitin mo yung karanasan mo na yun sa kung anong naging karanasan mo sa komunidad mo, sa mga kapwa mo, upang paunlarin ang sarili mo. Hindi lahat ng tao ay nakakapag-aral because they don't afford. They don't have enough money para makapag-aral. But look at them. Tingnan nyo naman ako, padala sa akin ni Mami libo-libo. Pero tandaan mo, nakapatayo ako ng bahay, nakasanla ako ng kanyugan, nakapatayo ako ng bumba because I use the money in the correct, in a right way. Wow. Kasi hindi man ako nakapagtapos, kasi nga yung iba nakapagtapos nga pero hindi naman ginagamit ang utak kung saan para saan yung pinag-aralan nila. May pinag-aralan ka, nakatapos nga mag-aral, pero hindi ka naman namulat sa negosyo. So what is the use of your money? Kung hindi mo naman alam ibenta ang isang bagay at hindi mo naman alam kung paano sila papalakarin because hindi ka marunong sa negosyo, nakapag-aral ka nga lang sinabi. Diba?
Kaya mo bang patakbuhin ang isang negosyo kung wala kang experience? Kaya mo bang patakbuhin ang isang negosyo kung sinasabi mo lang sa sarili mo ay nakapag-aral ka? Kung ang sinasabi ngayon ang lahat ay nakapag-aral, ibig sabihin ang lahat na nakapag-aral ay mayaman. Pero B, marami ako nakita nakapag-aral doon sa ibang bansa. Marami ako nakita nakapagtapos ng pag-aral doon sa highway, sa may nagwawalis. Oh my God, bakla! Sorry ka, di palaban, be. Dipinsahan mo. Ayan ka na sinasabi mo na dapat parang, sinasabi mo kasi dito na parang kailangan iasa na natin kay God yung mga bagay-bagay natin, di ba? Pero hindi ako naniniwala doon na kailangan action without faith is bad. Yan ang lagi na tandaan. Kasi nga kapag umaasa ka lang sa mga, ay, ganito yung iano sa akin ng Diyos without action, walang mangyayari. Kailangan, sabi nga, diba, sa isang quote, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, kailangan mong laging pakatandaan yan. Sapagkat, kapag puro ka lang dasal-dasal maghapon without action, ay, nag-i-imagine ka lang ng gising. Kailangan magtuto kang kumilos sa pamamagitan ng pag-aaral mo, sa pamamagitan ng mga, masasabi na natin ng experience, and syempre, sa pamamagitan ng mga kaalaman mo at dunong na i-google sa iyong pag-aaral, tiyak na magiging mas matagumpay ang iyong buhay kapag may pag-aaral na involved. And syempre, Kuya Doy, and syempre, kailangan talaga natin ng isang edukasyon. Hindi lang sabi edukasyon, but quality education is really important to every single citizen. Kaya we have to educate our children because they are entitled to that kinds of life. Oh my God! Then for the last one. Sige, bakbakan mo for the last one. Charot lang. Kung ang sinasabi mo ay education nga ang dapat para sa lahat ng mamamayan, oo, dapat. Pero hindi lahat ng tao nga sinasabi ko sa iyo paulit-ulit ay may pera para sa education. Look at me. Gusto ko ng education. Pero ano magawa ko? Walang pera, magulang ko. Gusto ko para sa mga anak ko ng education. Pero hindi sa sapat. Kaya namumulubi tayo sa YouTube. Isa ka na doon, diba? Naluloka ako. Hindi natin kaya ang education. Hindi sa lahat ng tao ay kaya ang education. Pero ito na lang ang ginagawa ng bawat isa. What they learned, yun ay express nila sa community nila. Kung ano ang nalalaman nila, ano ang experience nila, mas lalong kailangan nila ngayon. Yung negosyo, alam mo ba yung mga natibo sa bundok may dala-dala ganito na isang planggana ng laman ng kamote. Galing pa silang bundok, bababa sila sa lupa para magbenta ng kamote. Yeah. Bakit? Kasi hindi nila afford ang education. Kung ikaw napunta sa sitwasyon na yan, kakayanin mo pa kaya ang education? For me, I beg to disagree, Kuya Doy, to that statement. Kasi kung iisipin mo naman ngayon, noon, hindi nila afford. Pero subalit ngayon, we have a free tuition, we have a free access education for all. Kaya may tayo tinatawag na quality education for all. Parang yun, yung mayroong quote na gano'n nakarani. So, yung mga bata natin ngayon, I think katamaran na lang yan. Okay, kasi nga, kung isip-isipin mo, dyan na ang elementary, libre lang. Dyan na ang high school, libre lang. Ang college, libre lang. So, ang dahilan lang doon ay yung pagiging katamaran. Kaya, wala parang baranak ko. Kaya Dudoy, hindi ako naniniwala na hindi nila afford sapagkat ngayon ang gobyerno natin ay nagbibigay na ng free access education para sa lahat ng mga kabataan. Kaya walang maiiwan sa laylayan ng lipunan kung ikaw ay mautak at madiskarte rin sa buhay, and at the same time, kung ikaw ay magsusumika para ipaglaban ang iyong pangarap sa hinaharap. Thank you. Baby. Isa pa. Sige, last one na. Kasi marami pa. Last. Ang sinasabi mo kasi is free tuition. It's given by the government. Diba? Sige. Totoo. Kung may free tuition, saan ba ang free tuition na yan na matatagpuan ko? Sa papel ba? Sa munisipyo ba? Kay kagawad ba? Kay mayor ba? Ay di sana nag-aral ako. Because I want my goal. Gusto kong marating ang aking pangarap. Pero hinahanap ko saan ang free tuition. Saan ang sabi nila may free tuition, may free ganito, may 50%, may ano? Saan? Saan ang sinasabi mo? Ilabas mo sa akin dito sa social media kung nasaan ang mga free tuition na yan, and then hahanapin ko, next year mag-aaral ako. And hindi lang po ako. Marami akong gustong nitibong tulungan na para makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral at nang sila ay makarating sa kanilang pangarap. Alam nyo ba kung bakit maraming malnourished dito sa ating bansa? Because yan na nga, hinahanap namin ang from the government help. Where's that all now? Hinahanap ko yan ngayon. Noon nabahaan tayo.
Nabahaan ang Palawan. Napanood nyo sa vlog ni James. Napanood nyo sa vlog ni An-An. Pero alam nyo ba sino ang binigyan ng mga ayuda? Hindi po ako bilong. Hindi po bilong si Marites. Hindi po bilong si Mariposa. Hindi bilong si Marisolsol. Saan na? So dapat, bago ka magsalita, halamin mo muna kung saan na ang free tuition na yan at mag-aaral ako. Ay, baka kuya. And, ito pa. Saang universidad ang may free tuition at anong kurso ang may free tuition? Ibig sabihin, kung may free tuition sa lahat ng kurso, lahat ngayon ay nakapagtapos ng pag-aaral. And I thank you. Para sa akin, Kanoy, baka isa lang yung katamaran. Alam mo kung bakit? Hinahanap ko ang free tuition. Where is that right now? May, hindi ganito kasi, meron namang free tuition dahil kaso lang, merong maintaining grade. Yeah. Tsaka at the same time, yung free tuition mga bulikat, filter lang mga bulikat kung sinasali doon mga bit. Magpunta ka doon sa munisipyo, mag-apply ka Okay. doon. Next year, abang-abangan nyo ako guys. Pag hindi ako nakapag-aral next year sa talino kong ito and sa ganda kong ito, pag hindi ako naman natatanggap ng munisipyo, wawarlahin ko si An-An Kaalama. May mga point naman yung bawat isa talaga. Meron din mga free tuition talaga. Pero guys, yung free tuition mga bulikat, meron siya maintaining grade. 90 pataas yun siya. Kagaya ko kasi since kagawad niya ako. Merong maintaining grade. Tsaka sa college level lang. At the same time, sa kurso lang na yun. For example, sa criminology. So, doon Criminology lang. meron lang free tuition. Ay, paano naman ako? Gusto ko beautician. Yun nga, unfair nga. At saka, hindi natin bigyan ng government. Let's move on. Ayan. Move on. Oh my gosh. Wala mag-aaway Wala, Ayan. hindi kami nag-aaway. Naku, mamaya ito sa sabunutan ko na yan. Bukas wala na akong buhok. Ito, ay, later na to. Kawai! Ayan, dahil. Grabe mapapride yung mga contestant mo. Ito pa. Sino ang dapat mamili ng relihiyon mo? Ikaw o magulang mo? Para sa akin, ako. Ikaw magulang. Para sa akin magulang ko. Depensahan mo. Nauna ako. Ako, sapagkat doon ko makikita. Ay, ano bang tanong mo? Hindi. Ito mga be, ako yung karapat dapat na mamili ng relihiyon ko kung saan ako belong. Kasi ako naman yung may connection kay Lord, hindi naman yung magulang ko. Bagkos ako ang gagawa ng sarili kong kapalaran o ako ang gagawa ng sarili kong desisyon para makipag-ugnayan sa Panginoon. And syempre, kailangan nating pagtibayin ang ating paniniwala at pagtiwala at syempre, yung ating tibay ng loob na ibigay natin ang buong pagpuso at isip natin sa Diyos. Kaya dapat at tayo at karapat dapat na mamili kung anong relihiyon na dapat nating pasukan o anuman sapagkat iisa ang ating Diyos, iisa ang ating hangarin para sa iisang dakilang lumikha. Pastor. O ikaw? Para sa akin yung mga magulang ko, of course. 'Di ba? Kasi bakit? Kapag ikaw mismo ang namili ng relihiyon mo, halimbawa nakapangasawa ka ng Sabadista, tapos ang parents mo ay mga ano ba niya? Ay Muslim. So kapag ikaw ay nakapag-asawa ng Sabadista, since pinili mo nga na ikaw mismo ang pipili ng reliyon mo, so masusunod ang sayo. Gusto mo na rin ng Sabadista kasi doon ka sasama. Ngayon ang tanong, yung nanay mo na Muslim at ang Sabadista, sila kunwari kumakain sila ng hindi kinakain ng mga reliyon ng Muslim. Sa tingin mo ba, kapag nagkaroon sila ng handaan, bilong ka pa kaya? Or mabibilong ka man sakasakali, pero sa tingin mo ba, yung panlasa nila at panlasa mo ay magkakaparehas pa? Yung pananaw mo at pananaw nila ay magkakaparehas pa? Samantalang noon, nag-iisa kayo sa pagluluhod, nag-iisa kayo sa pagdarasal, nag-iisa kayo sa isang relihiyon. Pero bakit sa pagdating ng panahon, dahil lang sa gusto mo, susuwayin mo ang magulang mo. Samantalang sila ang nauna, sila ang mas nakakaalam, sila ang mas dapat sundin sa kung anong dapat nakakabuti sa atin. Anyway, walang magulang ang gustong masira ang kabuhayan mo. Pero ito ay relihiyon. Sila ang nakakalam ng lahat na mabuti para sa iyo. Pero bakit kailangan iiwan mo sila sa isang sandali dahil lang sa gusto mo? Dapat hanggang sa kadulo-duluhan ng buhay mo. Kung ano ang gusto ng magulang mo. Because pinaghirapan ka nila from the blood. Hanggang sa ma-fertile ka. Hanggang sa maging tao ka. Hanggang sa iluwal ka. Hanggang sa ikaw na yan ngayon. Iiwan mo na lang sila because kailangan mo. Sa'yo ang masunod? No way, die! No. Parents is parents. Katulad ng anak ko, mag-aasawa siya ngayon ng halimbawa kung anong gusto niya, hindi pwede. Kailangan mapagkasunduan namin ng anak ko bago ko sila bibigyan ng kalayaan. Pag hindi mo napangasawa ang Muslim, alam ko ang destiny natin ay iba-iba. Pag hindi mo napangasawa ang Muslim, bigyan mo pa rin ng option, ng choice ang sarili mo.
Ganun lang kasi. Pero kaya doon tandaan mo, it's not about religion, it's about your connection to God. Yan lagi mong pakatandaan. Kahit ano pa man ang religion mo, kung ikaw mismo ay taos-pusong nananalangin sa Diyos, ikaw ay maliligtas. Pero kung ikaw ay pakemik-kemi sa buhay mo, walang magaganap na mangyayari sa iyo. Eh syempre kaya doon, kung yung tinutukoy mo doon, it's yung magiging kahinatnan. Ang importante doon, yung halimbawa, tinutukoy mo dito is yung magiging asawa ng ganito, ganyan, magkakaiba na kayo ng mga paniniwala. Ang importante doon is yung kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa taas, hindi yung kung ano yung di nyo pagkakaunawaan patungkol sa reliyon, sapagkat hindi relihiyon ang makakapagligtas sa atin, kundi ang ating paniniwala. Yan ang laging mong pakatandaan. Alam ko, parang nagsimplang ka ata. Because the question is, ano ang pipiliin mo? Anong pipiliin mo na relihiyon? Anong susundin mong relihiyon? Yung sa pamilya mo o yung sa sarili mo? Pero ang sinasabi mo ngayon ay taliwas dahil. Ang layo sa sinabi mo. Alam ko na lahat tayo ay may paniniwala sa Panginoon. Either na Muslim ka, Kristiyano ka, Sabalista ka, or whatever. May paniniwala po tayo sa Panginoon. Yun lang. Pero the question, mag-focus ka nga, be. Ang tanong kasi kung masusunod ba ang sarili mo, ang pamilya mo, where's your defense? Where is your armor? Diba? And siyempre ikaw mismo, sino ba yung ililigtas? Yung pamilya mo ba? Kahit na lahat kayo, pari-parehas kayo ng relihiyon. Focus on the question, din. Kahit pari-parehas pa kayo ng ng Sa relihiyon, sino ang masusunod? Ang sarili mo or yung pamilya mo? Sarili ko, siyempre. Yun. So, pagtanggol mo, up. Sarili ko, siyempre, masusunod. Siyempre, ako yung magiging kay Lord, yung connection ko sa Kanya, hindi yung pamilya ko. Ayan. Kahit na maging taliwas pa, kahit magkaroon pa man kami ng samaan ng loob, ang importante yung connection ko sa taas. Kasi doon ko nahanap yung totoong banal. Okay, ganito. Totoong love. Totoong yung pag-ibig ng Diyos. Kumbaga doon ko nahanap yung kaliwanagan na dapat kong mahanap, hindi yung doon sa relihiyon na pinasukan ng mga magulang ko. Okay, sino bang boyfriend nito? James. Okay. Like for example like this. Si James ay Muslim at ikaw naman ay Kristiyano. Di ba sabi mo masusunod ang sarili mo, not your family? Oo. Ngayon ganyan ka, LGBT tayo guys. Natanggap ka ngayon ni James. Pero ang sabi ni James, bago kita tatanggapin, pumasok ka sa reliyong Muslim. Ano ang susundin mo ngayon? Ang sarili mo pa rin ba o ang pamilya mo na? Siyempre, ang unang kong susundin yung sarili ko. Kasi Patulikuran mo na ang pagiging Kristiyano. Oo, mayroon akong sariling prinsipyo, may paninindigan ako, and syempre, kung mahal niya talaga ako, hahayaan niya ako kung saan ako magiging masaya. Hindi yung kagustuhan niya yung masusunod, sapagkat doon ko nga nakita ang pagmamahal ng Diyos, and syempre, ang una kong minahal, syempre yung Lord, bago siya. Kumbaga, bago mo mahalin yung asawa mo, kailangan ang Diyos muna above all things. Wow. Pero ganito kasi alam mo naman yan, alam ko, alam ninyong lahat na ang pagdating sa relihiyon, it's a big problem po sa ating pamilya when it comes to pag-aasawa. Diba? Sinabi ko nga sa'yo, na kapag si James ang mapangasawa mo, yung taga rito na sa amin sa Purok Size, kapitbahay namin na matangkad na gwapo. Diba yun yung mapapangasawa mo ngayon? Gusto niya ngayon mag-Muslim ka. Paano ngayon? Papayag ba ang mga magulang mo na mag-Muslim ka? Masusunod pa ba ang sarili? Ay, paano kung ayaw ng nanay mo na, ay, wag mong asawain si James kasi Muslim. Ang gusto namin kahit na lalaki, Kristiyano. Sino ngayon ang masusunod? Ikaw o yung nanay mo? Ako pa rin. Gusto mo pa rin si James, katalikuran ka na ng magulang mo? Eh, siyempre, ako pa rin. Kasi nga, siyempre, bago ko siya minahal, alam niya na yung buong pagkatao. Hindi, kaya dapat magulang mo nga, diba? Si James, no problem kay James. Sa mga magulang mo, kahit tatalikuran ka ng magulang mo, okay lang? Tatanggapin nila yan. Basta importante nang mamahalan kayo, and at the same time, may connection pa rin kayo sa Panginoon. Kasi, parang isipin mo na triangle, ano man ang inyong pagkakaiba-iba dito sa ilalim, ang tutumbok ninyo ay nag-iisa. Laging center of everything si Lord. Kaya always think of that. So yun lamang po sa akin. This is my so, last opinion nyo. This is my last mag-judge, word. Kayo na mag-judge. Kayo na mag-judge. Nakakaloka. Mga liso. Naloloka kami medyo kami sa reliyon. Alam mo kung bakit hindi natin matapik na mayos yung reliyon? Kasi nga mga demonyo kami.
hindi kami nagsisimba. Alam niyo, may point naman talaga kayo mga bulikat. Kasi mga bulikat, when it comes sa religion, may mga magulang din talaga mga bulikat na gusto nga pangasawa mga isang tao mga be. Pero Yes. against nga when it comes sa religion mga be, yung sa'yo naman kasi may mga pamilya rin kasi na susuportahan kita kung saan mo gusto. Yeah, meron talaga. Since mahal kita, anak kita, respect and condition mo kung saan mo gusto. Yeah. Oo. Kayo ang bahala. Bawat isa may point of view. May point ang bawat isa mga bulikat. Depende lang mga bulikat sa deliberation mga be. Kaway sa kanan, kaway. Ayan. Ang init-init, ang lamig-lamig, pero ang pakiramdam ko ang init din. Kasi nga, medyo kasi na ano ka na titense ka. Nape-pressure ganyan. Ito, next question. Ano ang mas mahalaga? Kapangyarihan o kasikatan? Uy, ako na rin kanina. Oo. Sa akin na lang siguro yung kapangyarihan. Kapangyarihan Ay, sa'yo? hindi kasikatan na lang sa akin. Kasikatan sa'yo? Sa'yo? Kapangyarihan. Depensahan mo, go. Para sa akin guys, ang mahalaga ay yung kasikatan. Bakit nga ba kasikatan? Nakakaloka ka naman. Kasi ang isang taong sikat, madaling makapasok sa trabaho. Maraming subscribers. Diba? Malaki ang sahod sa YouTube at marami ang viewers. Simula pa lamang po yan and depensahan mo. Para sa akin, mas mahalaga ang kapangyarihan sapagkat you have the power to control everything. Okay. Once you have the power to control everything, may kakayanan kang i-control at saka i-manage yung mga bagay-bagay na gusto mong mapaayos o mapaunlad. Kasi kapag kasikatan lang, may maaaring pagdating ng panahon, maaaring lumaos ka, o maaaring pagdating ng panahon ay mapag-iiwanan ka. So, kailangan natin ng kapangyarihan sapagkat kapag ang kapangyarihan ang meron tayo, marami tayong koneksyon, mas makikilala tayo at mas magiging maunlad ang ating mga desisyon. Ay, bongga rin tayo. Mas gusto ko na ang kasikatan. Because ang kasikatan, kahit saan ka magpunta, kilala ka. And number one dyan, healthy ang puso mo. Healthy ang mukha mo. Maganda ka kahit pangit ka. O diba, nangyayari sa akin yan eh. Kahit pangit ako, hi doy. Samantalang dati, wala. Kahit naman na hindi talaga ako masyadong kilala, syempre sikat ako sa YouTube, di ba? Kaya marami nagpapansin, alam mo kung anong nararamdaman ko. Yung masaya ako. Samantalang kung kapangyarihan yung ipapairal mo, isa sa mga kapangyarihan niyang natatikman ko yung pang-aapi sa akin. Yung nilubog-lubog ninyo ako sa lupa because makapangyarihan kayo. Yung nilubog-lubog ninyo ako sa putik because makapangyarihan kayo. Hindi ninyo ako pinautang ng isang sapang bigas because makapangyarihan kayo. Hindi ninyo ako pinatira sa may bahay because makapangyarihan kayo. Kung pinatira nyo sana ako ngayon, di sana pare-pares tayong nabubuhay ng matiwasay at mayroong pananalig sa Panginoon. Pero ginamit yung kapangyarihan nyo, yan tuloy nangyari sa amin, revenge. Magaling yung sagot niya. Okay din yung sagot Para niya. sa akin kaya doon, hindi yung kapangyarihan, ang kapangyarihan ang pinakamaganda sapagkat you have the choice whether kung gagamitin mo ito sa tama or sa maganda. Pero kung ang intention mo ay pangit, tiyak na magiging pangit din ang kalabasan. Supalit kapag maganda ang intention mo para sa tao or para sa mga mamamayan na nais mong masakupan, tiyak na magiging maunlad at sabay-sabay kayong aangat at walang maiiwan sa laylayan ng lipunan. Kaya Kuya Dudoy, ang kasikatan ay maaaring maglaos pero ang kapangyarihan na itinanim mo para sa puso at isipan ng mamamayan, ito man ay maganda o pangit ay tiyak na maaalala ka hanggang sa kaulihulihan ng iyong hininga at saka kapag may kapangyarihan ka, may mas makakakilala sa iyo. Bakit? Bakit? Halimbawa na lang ang presidente ng Pilipinas, may kapangyarihan siya, mas kilala siya globally kumpara sa isang YouTuber. Isipin mo, ilan lang yung subscriber. Halimbawa, kahit sabihin na natin mag 10 million to 12 million, yan lang nakakakilala. What about the President of the Philippines? Ang President of the Philippines ay nakakakilala halos all over the world, all over the citizen of the Philippines, and syempre the global leaders as well, and the global community. For the last one. Yun ba ang sinabi mo? Bakit? Because kilala si Presidente because of his powerfulness? No way. Kung bakit ngayon may gera ang Israel at Palestinian because of their powers. Because dahil nga makapangyarihan sila ginagamit nila ang kapangyarihan nila. Tingnan mo ngayon, ano nangyayari? Look at China. Malapit sa atin. Sa tingin mo ba? Anong mangyayari sa kapangyarihan na yan? Ikakamatay ng buong daigdig. Unlike sa kasikatan, hindi ikakamatayan ng daigdig. So sa halip, ikakamatayan ng mga marites, mariposa, at marisolsol. Ang sasabihin ko sa iyo, ang kapangyarihan. Ilang subscribers meron tayo na makapangyarihan ngayon? Isipin mo naman. And
pusuin mo rin naman, isipin mo rin naman, iilan lang ang tumutulong sa atin. Yes. Diba? Yan yung mga makakapangyarihan. Kung sinasabi mo ang makapangyarihan ang makakatulong sa sandaigdigan, no. Ang kapangyarihan ng isang tao ang makakagunaw ng sandaigdigan. Because, bakit? Ang lahat ng makapangyarihan, hindi ko naman lahat ay sinasabi ay masama. Pero ngayon, ang lahat ng makapangyarihan, even sa ibang bansa, nagkakagulo na. Nagkakagyera na. At isa ka nang gigirahin because yan ang gusto mo, kapangyarihan. Maganda ka ng katawan mo, dahil papayat yan. Para sa akin, it's about the decision of the leader. Hindi it's about na kung porket makapangyarihan ka, lahat ikokontrol mo na wala ka nang pakialam sa nasasakupan mo. It's about empathy. Kasi once the leader have the empathy within themselves, they learn to put themselves into someone's shoes. Ibig sabihin, kaya nilang i-sense, kaya nilang pakiramdam, marunong silang mag-sense o makiramdam sa nasasakupan nila kung ito ba ay mapapabuti yung mga nasasakupan ko, or ito ba ay makakasama sa kanila, ito ba ay magdudulot ng progresibo at pag-unlad. Pero kung ito ay magdudulot ng isang malagim na mga kaganapan sa mga hinaharap, ang isang leader na yun ay isang walang kwenta. Pero kapag ang kapangyarihan ay ginamit sa tama para sa ikauunlad, ikabubuti at sa seguridad ng mamamayan, tiyak na lahat kayo ay uunlad. Kaya hindi pwedeng sabihin natin ang kasikatan, although may power ka, pero limited. Pero kapag once you have the power to control na yung isang bagay para sa kabutihan ng karamihan, tiyak lahat ay magbibenepisyo. Kaya kailangan sa isang leader, kapag pumili ka ng leader, make sure na that the leader should embody these three quality: empathy, visionary, and syempre transparency. Kailangan transparent siya, and syempre kailangan yung integrity within the mamamayan. Kasi nga, yan ang pinaka-importante para sa isang leader. Kailangan number one, kasi ang leader natin ngayon, karamihan sa mga leader natin ngayon ay walang empathy. So I win? No. No, kasi yung kapangyarihan na ay yung kasikatan na tinutukoy mo is may hangganan. May hangganan siya. Okay. Ako na? Ano ka ba? It is my turn na? Okay. Sasabihin ko sa iyo. Last one na yan, ha? Last na to sa akin. Ako ang bigyan mo ng last word. Akin ang last pa. Sige, go. Sasabihin ko sa iyo, ang kasikatan ng isang tao, may pinaghuhugutan yan. Hindi ka magiging sikat kung wala kang pinaghuhugutan. Una, nakikilala ang isang tao, nagiging sikat siya, hindi dahil sa marites siya. Hindi dahil sa pumatay siya ng isang tao. Yun yung may mga hangganan. Pero kung ang kasikatan mo ay yung nasa mabuti o nanggaling sa mabuti, katulad natin ngayon. Like me, like for example, wala nga akong mukha. Wala akong magandang balat. Panot pa ang aking ulo. Pero sumikat ako sa social media. Because, why? Ini-inspire ko kayong lahat. Doon ako nagiging sikat. Binigyan ko ng pag-asa yung mga mahihirap. Naging sikat ako sa kanila. Naging mabuting ehemplo ako. Depende sa'yo kung hanggang saan mo gagamitin ang kasikatan mo. Pero kung gusto mong matapos ang kasikatan mo, kagaya mo, bukas laos ka na. Ako hindi pa. Hanggang doon ka lang. Nagiging masama ang nagiging resulta ng kasikatan mo. Pero kung ang kasikatan mo gusto mong panghabang buhay, alam mo ang kasikatan kasi ganito mamatay ka man, gumawa ka ng isang mabuti sa tao na yan, maaalala ka niya. When it comes to the judgment doon sa kabilang buhay, yung kasikatan mo, yun yung magbibigay sa'yo ng kaligtasan sa kabilang buhay. Bakit? Kasi gumawa ka ng mabuti sa kanya. Ito sasabihin ko sa'yo. Sabi mo, paano kung kasikatan mo ay masama? Hindi nagiging sikat ang masama kailanman. Ang nagiging sikat, yung mabubuti. So, ibig sabihin, lahat ng sikat ay mabubuting tao. Kagaya ko. Kagaya mo. Ikaw hindi. Char! So, yon, lahat ng mga nagiging sikat ay mabuti. But, kung pinili mo ay kapangyarihan, marami kang masasagasaan. Like, for example, meron kang Hilux. Meron kang bahay na mansion. Alam mo, sa aminin mo man sa akin sa hindi, ang karamihan sa may mga ganyang kapangyarihan, mata pobre. Mababa ang pagkatingin sa amin. Mababa ang pagkatingin sa mga karamihang mahihirap. Bakit walang taga-bundok na nagtitinda sa... Bakit hindi lahat ng taga-bundok ay bumababa sa bayan? Because nahihiya sila. Dahil ang dami makapangyarihan. Aminin mo man sa hindi, kung sinasabi mong good leader, ang ating globe, kung sinasabi mong good leader, wala sana nagigera.
Wala sanang mga maraming namamatay ngayon. Walang mga aksidente ngayon na maraming milyon-milyon. Walang AIDS ngayon. Kasi nga may mga good leader. Pinapatupad nila ang magandang plataforma kung ano ang sinabi nila sa sambayanan. Ngayon, pang ilang barangay tayo? Pang 18, di ba? Sa Brooks Point. Pang 18 tayo sa Brooks Point. Sino ang number 1? Iisa lang. Number 1 lang nga eh. Kasi nga, ang power nila, ginamit nila sa mabuti. So, 18 barangay na Brooks Point, iisa lang dahil ang chosen. Iisa lang ang maunlad. Iisa lang ang ano. Bakit? Kasi yun lang ang gumagamit ng tamang kapangyarihan. And the rest, who cares? Diba? Kaya sasabihin ko pa sa inyo, bakit ngayon? Ngayon, dito sa 18 barangay na yan, pang 18 tayo. Pang 18 barangay tayo. Pero take note, ang mga vlogger na mambalot, may 300,000 subscribers, may 21,000 subscribers, may 22,000 subscribers. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng makapangyarihan ay nananaig, pero ang kasikatan tumutulong. Wow! Ayan, last one siya. Actually, mga burikat, may kanya-kanya mga burikat opinion mga bawat isa mga bi. Sa kanya kasikatan mga burikat, basta mga bi yung kasikatan mga burikat, gamitin mga bi sa tama. Tsaka at the yung kasikatan mga burikat, at sinasabi niyo mga burikat, kailangan welcome sa kasikatan mga bi, kailangan habang sikat pa nga tayo so far, kailangan mag-ipon, mag-imbak at the same time, para may power tayo. May power din tayo mga bi. When it comes mga burikat sa makapangyarihan, ang kapangyarihan mga burikat, kailangan mga bi, gamitin din sa tama mga burikat. Kasi talaga, may point ka naman talaga ng mga burikat, when it comes sa kapangyarihan talaga, pag masobra ka ng kapangyarihan talaga, marami ka nang naaapakan talaga. Pero may point din naman siya na yung kapangyarihan talaga. Yes. Depende naman talaga sa leader yan. At the same time, kung when it comes sa, kung meron din naman empathy yung leader, at the same time, magaling din naman mamuno yung leader. So, tsaka at the same, humble din naman siguro yung leader. Kaya magkaiba ang opinion ng bawat isa. Pero, magkaiba. So, kayo na lang po ang bahalang mag-judge. Natitense ka na. Natitense ako. Natitense ka na. Ito naman si Bakla. Pag natitriggered na, parang gigigiling. Ginapa na ako na sa psycho lang. Ayan, nagigigil siya sa akin kasi ngayon dati, kanina ang kapal ng lipstick niya, ngayon ubos na. Wala ko nag-lipstick. Kung mahirap ka ngayon, kung mahirap ka noon, at lalong mas mahirap ka ngayon, sino ang sisisihin mo? Again, I repeat the question. Kung mahirap ka noon, at lalong mas mahirap ka ngayon, sino ang sisisihin mo? Nakakaloka ang tanong mo, pero napakasimple sagutin. It's easy, diba? So, wala po akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko. Because why? Binigyan nga ako ng Panginoon ng pagkahaba-habang panahon dito sa daigdig. Bakit hindi ko ginawa ang best ko? Bakit tinintay kong mahinog ang bayabas na malaglag sa bunganga ko? Diba? Dapat noon pa lang ina-actionan ko ang bawat araw, ang bawat oras. Dapat noon pa lang pinitas ko na ang bayabas nang sa ganun, nabigyan ko kagad ng action ang pamumuhay namin para nang sa ganun napaunlad ko kaagad, hindi yung asa ka lang kay asat ka lang kay sponsor, asa ka lang kung kanino, kumilos ka rin. So kung hindi ka man umunlad sa pagdating ng panahon dahil ginawa mo na ang lahat, wala kang ibang sisisihin. It means sarili mo. Bakit? Dahil kinukulang ka. Kung ang isang araw ay may 24 hours, bakit hindi mo trabahuhin? Bakit hindi mo subukan? Bakit hindi mo gawin lahat para umunlad ka? Diba? So, wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo because it's yourself na magde-decide kung ano ka ba sa isang araw. And once again, thank you. Wow. Ayan, ikaw naman, kung mahirap ka noon at lalong mas mahirap ka ngayon, sino ang sisihin mo? Sige, definitely myself as well. Kasi nga, diba? Oo, kasi mga isipin mo, ano ba yung mga ginawa ko noon na naging bunga, kumbaga cause and effect. Kasi nga mga kung iisipin mo, ano ba yung mga desisyon na ginawa ko kahapon na naging bunga ay ngayon. Kaya lagi nating pakatandaan, lagi nating isaisip na ang ating mga nagiging desisyon sa kasalukuyan or ng mga nakaraan ay siyang magiging bunga sa mga hinaharap. Kaya tayo sa ating mga pag-iisip, sa ating mga desisyon, maging maingat tayo dyan mga dahil kapag hindi tayo naging maingat, tiyak na tayo rin ang mapapahamak. At, syempre, kailangan ang pagiging mahirap ng isang tao ay nakadepende sa kanyang kaisipan. Kung gusto mong mabago ang iyong estado ng pamumuhay, make sure na baguhin mo muna ang iyong pananaw sa buhay. Sapagkat ang lahat ay nagsisimula sa ating pananaw, pumapangalawa ang gawa, pumapangatlo ang reality ng buhay. Kasi nga kapag nandyan, nag-connect na ang mga bagay-bagay na yan, tiyak na uunlad at matatamasa mo ang inihanda ng Diyos na para sa iyo at para sa ikabubuti ng iyong sarili. Dahil kapag hindi ka nagtiyaga, wala kang mapapala sa hinaharap. Kaya sa mga naghihirap ngayon, lagi lang natin pakatandaan na hindi pa ito yung hindi ibig sabihin na mahirap ka ngayon ay yan ang magiging
buhay mo bukas. Ang tanging gawin mo lang ngayon ay baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Kasi ang lahat ay sa isip mo na, bago sa puso, gawa at magiging isang makatotohanan. Pero gusto ko malaman, naka-align ka ba sa ginagawa mo ngayon? Or hanggang salita ka lang? Definitely for me ngayon, naka-align siguro, ka ba? medyo na-align, na minsan nalilihis, pero pinipilit na i-align. Parang ganon, kasi minsan may mga ups and downs, ganyan. Hindi lahat ng nadaanan natin is pantay. Kumbaga, ganon. Tapos, at least, umuusad tayo sa patungo doon sa pangarap natin na mangyari. Yan. Oh my God! Mga bikay na lang, mga bikay. Ako na, So ako na mga burikat, actually mga burikat. Yan, dapat may tanong ka rin sa sarili. Ano naman kasi ako, ito sa akin na patanong to. Kung mahirap ka noon, sinusin ko, syempre sarili ko pa rin talaga dahil. Kasi mga burikat, ikaw naman talaga mga burikat, gagawa mga burikat ng daan mga burikat. Ikaw lahat mga burikat, mga desisyon mga be, kung ano man yung kung ano mang landas ang gusto mong pasukin, kung ano mang desisyon ang ginagawa mo sa buhay, mag-reflect mga burikat sa future mo mga burikat. Kaya mga be, sinay mo nga kanina, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, so sa future, yan din ang mangyayari sa'yo. So actually mga burikat mga be, when it comes mga burikat sa naka-align mga be, so naka-align ako mga burikat sa pangarap ko mga be. Like this mga burikat, nag-vlog ako mga burikat, pero mga be, hindi ganun kalaki mga burikat yung views ko sa YouTube channel mga burikat. Pero ang importante, kahit maliit na hakbang, umuusad tayo dahil when it comes sa, hindi lang sa pagtulong, hindi lang sa mundo ng social media, syempre, kundi rin para sa pangarap ko sa buhay. Kaya kung ano man yung ginagawa ko ngayon, sa future, mag-reflect to. Yes. Simple Kaya lang. lagi nga, kaya mga may nabasa nga akong quote or something na phrase sa isang libro na nakasulat doon is, ewan ko sinong writer nito mga beses, sabi niya, you are the captain of your, you are the master of your fate and you are the captain of your soul. So, lahat talaga mga be, tayo ang gumagawa ng ating magiging sariling kapalaran. Kaya wala kang dapat nasisihin kung mamatay kang mahirap, kung pinanganak kang mahirap at namatay kang mahirap, ang dapat mo sisihin, ikaw ang sarili mo. Dahil binigyan ka ng puso at isipan ng Diyos para magdesisyon sa sarili mong magiging kapalaran. Kaya wag mong isisi sa iba kung ano man ang iyong kahinatnan sa hinarap. Alam mo no, joke, napansin ko lang kasi magkaiba kayo ng kaalaman, magkaiba kayo ng ginagamit na knowledge talaga. Pero when it comes sa kaalaman, sa'yo pa rin yung title na kaalaman. Kasi brainy ka naman talaga na paano. We are both. Pero mga burikat, magkaiba mga burikat yung talent mga binang bawat isa mga be. At the same time, yung bawat opinion nyo, that's valid mga burikat. And comment kayo mga burikat kung sino nga ba so far mga burikat makakakuha mga burikat ng ating pa-premyo mga be. Ang kaalaman or Dudoy Villegas? Paki-rate mga be, Dudoy, aliba kung 1 to 10, ilan yung rate para doon na lang tayo. Wow. Sige. Oo, para i-plus na lang yun. I-comment nyo na lang, sige, i-comment nyo na lang guys yung pangalan namin. Wala kayong ibang i-comment, pangalan lang po namin. An or Dudoy? Comment mga burikat kasi mga burikat. An or Dudoy lang. Bibilangan to bukas mga burikat. Bibilangan na po. Ang mga kuha na po ang 500 pesos. O pwede ba kaming bumuto sa sarili namin? Pwede. Pwede. Sige, pwede. Oh, sige, thank you. Pwede. Sige, pwede. Thank you. Alam mo yung experience mo yun, yung mga pigati mo, yung mga naranasan mo sa mga kapitbahay mo, yung mga pinaparamdam sa'yo na dead maka before. Yes. Kaya mabuti na lang abi, yung kagandahan lang doon, yung mga experience ko, hindi ako ulyanin or hindi ko siya itinapon lang, yung kinalimutan lang. Sa halip, bagkos, ginawa ko siyang sandata para panlaban ko sa buhay ko. Katulad dito ngayon, dito na nga tayo, di ba? Yan yung pinapanlaban ko ngayon sa social media and sa lahat ng mga nangangarap na this is not the end of your dreams, di ba? It's still keep on dreaming. Meron pang pag-asa. Kahit matanda ka na, kahit ugod-ugod ka na, we always have. Kagaya sa McDo, yung McDo guys, nag-successful yung McDo that 56 years old na siya. Matanda na siya. Sana mga burikat, tag-enjoy kayo mga burikat sa bawat opinion mga burikat ng bawat isa mga burikat kay Dudoy Villegas through experience at the same time kay Anan mga burikat sa mga libro na mga nababasa mga burikat. Libro. Ang hilig kasi ito mag-research dahil naluka ako din. Sobra. Kahit alas 4 dahil, ang hilig manood ng porn. Charot. Hindi, alas 4 mahilig siya magbasa ng mga sa room. Oo, yung mga kay William Shakespeare, yung mga aklat ni William Shakespeare. Pero by the yun na. Pero pwede mga burikat, please subscribe to Dudoy Villegas and Kaalaman. Subscribe na kayo mga burikat sa channel po na bawat isa mga burikat. And sa channel po nila mga burikat, nagbibigay din po sila mga binang kaalaman mga be. And magkaiba nga lang mga be ng delivery mga burikat ng bawat isa mga be. Pero ang important mga burikat, na-deliver sa inyo mga burikat by words. Ang opinion mga binang bawat isa. James Leon siya po. Subscribe and click the notification bell para updated kayo mga burikat sa ating debatihan sa YouTube channel. Babay na kayo mga bakla. Bye-bye. Bye.